Mga kababayan, isang malaking comedy, isang sirko na pinagbibidahan ng mga taga-usig na mukhang hindi nag-review ng kanilang mga batas bago pumasok sa Senado. So here's my POV sa Day 6, July 15, 2026 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, akala mo kung sinong mga henyo, pero pagdating sa loob ng Senate Impeachment Court, mukhang mga nawawalang tupa na nangangapa sa dilim. Pilit nilang binubuwag ang pinto para pasukin ang mga bank records at tax returns ni VP Sara. Pero ang ending? Sila ang nasupalpal. So himayin natin kung bakit hilong-talilong ang prosecution ngayon at bakit labag sa batas ang mga pilit nilang ginagawa. So dito natin makikita mga kababayan kung gaano kadesperado ang prosecution sa pamumuno ni Representative Chel Diokno. Hindi lang sila nagkakamali sa diskarte mga kababayan. Lumalabag pa sila sa mismong batas ng ating bansa. At para sa akin, may 4 na pinakamalaking kapalpakan ang prosecution ngayong araw mga kababayan. Wrong move number 1. Ang illegal na fishing expedition sa bank records. Gusto ng prosecution mga kababayan na magsupina ng mga bank accounts at AMLAC documents ni VP Sara mula pa noong 2007. So isipin ninyo, 2026 na ngayon. Bakit kayo naghahalongkat ng buhay ng may buhay 20 taon na ang nakararaan? Labag ang ginagawa nila sa Republic Act number 1405 mga kababayan, or yung tinatawag nating Law on Secrecy of Bank Deposits. No? Malinaw ang batas mga kababayan. Ang bank accounts ay strictly confidential. Hindi pwedeng basta-basta tingnan ang bangko ng isang tao nang walang matibay, konektado at direktang ebidensya sa kasong kinakaharap ngayon. Ngayon, makikipag-argumento ang prosecution na may exception daw ang bank secrecy law kapag may kasong impeachment. Pero dito sila lalong sumablay mga kababayan. Alam niyo ba kung ano ang pinakamalaking bintahe ng depensa rito? Ang prosecution mga kababayan, isinama pa sa hiling nilang supina ang bank records ng asawa ni VP Sara na si Atty. Mans Carpio. Hoy! Gising! Si Mans Carpio po ay isang pribadong mamamayan at hindi isang impeachable officer ng gobyerno. Kaya ang tawag sa ginagawa ng prosecution mga kababayan ay purong fishing expedition. Dahil wala silang totoong ebidensya sa kasalukuyan, nadamay pa ang pamilya sa pagmananais nilang maghanap ng chismis sa nakaraan. Patawa talaga! Wrong move number 2. Paglabag sa saklaw ng impeachment or outside the scope. No? Pinipilit nilang isingit mga babayan ang mga lumang transaksyon bago pa man naging vice presidente si VP Sara. At ayon sa ating 1987 Constitution, specifically sa Article 11, Section 2 mga babayan, ang isang opisyal ay maaari lamang ma-impeach dahil sa mga paglabag na ginawa habang siya ay nasa kasalukuyang tungkulin o during their tenure. No? So ang mga isyong bago pa siya maging VP ay malakas na depensang legal ng kampo ni VP Sara dahil wala itong kinalaman sa kasong ito. At alam niyo ba kung ano ang tanging pinahawakan ng prosecution mga kababayan para ipilit ang gusto nila? Ibinibinan nila ang nakaraang kaso ng yumaong Chief Justice Renato Corona kung saan pinayagan daw ang mga lumang dokumento. Pero kalokohan iyon mga kababayan, no? Ibang-iba ang sitwasyon na ito. Ang prosecution ngayon mga kababayan, gustong baluktutin ang diwa ng Constitution para lang sa kanilang sariling political na interest. Wrong move number 3. Walang direksyon at pag-urong ng mga testigo. Nagmamadali silang tapusin ang Article 4 mga kababayan. Yung pilit nilang issue tungkol sa umano'y pagbabantak kay Pangulong Marcos, First Lady, at former Speaker of the House Martin Romualdez. Kaya nag-streamline o nagbawas sila ng testigo ngayon. Bakit? Dahil alam nilang walang kwenta ang mga testimonya. At sa ilalim ng revised rules on evidence mga kababayan, ang mga testimonya ay dapat batay sa personal knowledge at hindi sa chismis o hearsay. No? Dahil alam ng prosecution, nagigisahin lang ng defense panel sa cross-examination ng mga testigo nilang walang alam. Umurong ang mga buntot nila at nagbawas ng mga listahan. Sila ang nagdala ng kaso. Sila rin ang walang maiharap na matibay na saksi. Wrong move number 4. Supalpal kay Senate President Escudero sa proseso. Akala ng prosecution mga kababayan, kapag sumigaw sila sa media ay susunod agad ang Senado. Humingi sila ng agarang supina para sa mga dokumento ng Land Bank. Pero sinalo sila agad sa pader, no? Idineklara ni Presiding Officer Chis Escudero na hindi ganoon kadali ang hiling nila. No? Kasi mga kababayan, ang Senado ay gumagana bilang isang impeachment court na may sariling rules of procedure, no? So hindi pwedeng diktahan ng House prosecution ang mga senador. Kailangan muna ng botohan ng hindi bababa sa 11 senador sa darating na Lunes mga kababayan, July 20, 2026, para mapubrahan ang anumang supina sa mga pribadong dokumento. Akala kasi ng prosecution mga kababayan, sapat na ang drama para makuha ang gusto nila. So kitang-kita ang pagkakaiba mga kababayan. Ang prosecution, pilit sumasayo sa labas ng linya ng batas dahil hungkag ang kanilang reklamo. Habang ang defense panel ni VP Sara mga kababayan, sa pamumuno ni Atty. Michael Poa, ay
ay mahinahon at matatag na nakatayo sa tamang legal na proseso. So hindi kayo hayaang lumabag sa batas para lang sa inyong political na interes. At alam nyo ba mga kababayan, para mga batang nag-aalboroto ang prosecution dahil hindi nila nakuha ang laruan nila ngayon. Sa huli, hindi lang ito labanan ng mga abogado sa loob ng Senado mga kababayan. Ito ay labanan ng katotohanan laban sa kasinungalingan. Sa Biblia mga kababayan, malinaw ang paalala ng Panginoon sa mga taong gumagamit ng huwad na saksi at mapanirang salita para pabagsakin ang kanilang kapwa. Ano ba ang sabi sa Isaiah chapter 54 verse 17? It states there mga kababayan, "No weapon that is formed against thee shall prosper. Walang sandata na ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay. And every tongue that shall rise against thee in judgment, thou shalt condemn. At bawat dila na bumangon laban sa iyo sa paghatol ay iyong tatalunin. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is for me, saith the Lord." Sabi niya, ito ang pamana sa mga lingkod ng Panginoon. So, maaaring mag-ingay ang prosecution ngayon mga kababayan. Maaari silang lumabag sa batas ng bank secrecy. Maaari silang mag-imbento ng mga lumang kwento. Pero ang katotohanan ay may sariling liwanag mga kababayan. Kung ang Diyos ang may hawak sa katotohanan, walang politikal na sirkong magtatagumpay. No? So manindigan tayo para sa tama. Manitili tayong mapagmatyag at patuloy nating tawanan ang kanilang mga desperado at palpak na galaw mga kababayan. Ako ang inyong kasama sa katotohanan hanggang sa susunod na pagbabantay. Maraming salamat.